Isa ito sa mga karanasan ni Oliver noong minsan siyang nagtrabaho sa Samar bilang isang watchman. Taong 1999, Samar. Si Oliver ay isang batang laki sa Mindanao. Pagsasaka ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Dahil dito, ay mas pinili niyang makipagsapalaran sa ibang lugar para daw mas makatulong siya sa kanyang pamilya. Bata pa lamang daw kasi ito ay ayaw na nitong maging katulad ng mga magulang niya. Ang maging magsasaka nga. Wala naman daw masama sa pagiging magsasaka. Pero yung karanasan daw kasi nila dati na magtrabaho buong maghapon sa bukid ang ayaw na ayaw ni Oliver. Ang pangarap niya noon ay ang maging isang driver. Bilib na bilib daw kasi itong si Oliver sa mga pamilya sa Mindanao na mayroong sariling sasakyan. Napakaangas daw kasi nun sa kanya. Pero wala naman silang kakayahan pa noon na makabili ng sariling sasakyan. Hanggang tingin lang siya. At noong makapagtapos siya ng high school, ay doon na siya sinabihan ng tatay niya na maghanda na daw siya. Hindi na raw siya mag-aaral ng kolehiyo. Tumulong na lang daw siya sa mga kapatid niya na mag-araro sa bukid. Yun ang bagay na ayaw ni Oliver. Kaya naman ang ginawa niya ay tumakas siya sa kanila. Saglit siyang nagpalaboy-laboy sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Hanggang sa makarating siya sa Jensan. Doon niya nakilala ang isang dating sundalo. Nakitaan daw siya nito ng potensyal at mukhang mapagkakatiwalaan naman daw siya. Kaya agad siya nitong kinuha upang maging katulong o alalay. Saan man magpunta noon ang sundalo ay kasakasama palagi si Oliver. At dahil nga doon ay unti-unti siyang natutong magmaneho ng jeep. May jeep daw kasi itong sundalo. Ginagamit nila ito pang deliver ng mga kahoy sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Dahil nga dito ay unti-unti siyang nasanay sa pagmamaneho. Dahil paminsan-minsan ay hinahayaan siya ng kanyang amo na siya na ang magmaneho ng jeep nila. Matapos ang ilang buwang pamamalagi sa Jensan, ay nagtayo ng isang security agency ang amo ni Oliver. At dahil na rin nga tiwala ito sa binata, ay si Oliver na ang ginawa nitong officer ng mga gwardyang dadalhin nila sa Samar, na siya namang magbabantay ng mga ginagawang kalsada doon. Hindi naman ito tinanggihan ni Oliver, dahil bukod sa driver na siya doon ng isang bus, ay may sahod din ito sa pagiging isang security officer. Siya ang magiging boss ng 10 tao na ilalagay doon sa Samar, na siya namang magbabantay sa mga gamit ng mga construction workers sa mga ginagawang kalsada doon. Ang tawag nga daw sa kanila noon ay mga watchman. Sila yung mga bantay ng mga construction materials, trucks at barracks ng mga tao habang nagtatrabaho ang mga ito sa ibang lugar. Dahil nga doon, ay dinala na ni Oliver ang lumang minibus na ipinagkatiwala na sa kanya ng amo niya. Kung kayo daw ay bumabiyahe sa mga probinsya, alam nyo ang tinutukoy nito. Ito yung bus na ordinary lang na maliit na ginagamit pa rin daw hanggang ngayon sa iilang mga probinsya. Matapos ang mahabang biyahe, ay narating na nila ang isla ng Samar. Noong una ay kasakasama pa daw nila ang kanilang amo sa biyahe at sa mga pag-aasikaso doon sa Samar. Pero noong tumagal-tagal na raw, ay iniwan na daw nito ang lahat ng obligasyon niya sa pinagkakatiwalaan niyang alalay na si Oliver. Pati daw ang pangongolekta ng bayad ay bahala na ang binata. Pupunta na lamang daw ang kanyang amo isang beses sa isang buwan para lamang kunin ang parte nito sa bayad. Ibawas na lang daw ni Oliver ang sahod ng mga kasama niya. Wala naman daw kasing naging problema noon si Oliver sa kanilang duty dahil sagot naman daw ng kontraktor ang pagkain ng mga trabahador, kasama na din sila Oliver doon. Kaya talagang halos hindi na nila nagagalaw ang kanilang mga sahod.
Kung tutuusin, ay wala naman na din silang kailangang gastusin pa roon dahil doon na sila natutulog at nakatira sa nasabing minibus. Pero bago tuluyang iwan ng kanilang amo sila Oliver, ay nagbigay muna ito ng mga habilin na dapat ay palagi nilang susundin. Wag na wag daw nila itong kakalimutan. Una, wag na wag daw silang magpapawala ng kalamansi sa kani-kanilang bulsa. Mabisa daw itong pangontra sa bati o kaya ay bilang isang palatandaan na may aswang sa paligid. Ayon sa amo ni Oliver, kapag daw ang bagong pitas na kalamansi o kaya ay ang bagong bili sa tindahan ay biglang natuyot kinagabihan, ibig sabihin daw nun ay may nagbabalak na bigyan sila ng dasal o palipad hangin. O kung hindi naman daw kaya, ay may mga nilalang na nagbabalak na atakihin sila. Ang mga kalamansi daw ang unang nalalanta kapag may mga masasamang elemento sa paligid. Kaya't ang bilin nito sa kanila, wag na wag kakalimutang maglagay ng isang mangkok na kalamansi, isang mangkok na asin at isang mangkok na bawang sa loob ng minibus nila. Huwag din daw tatanggalin ang mga nakadikit na tingting sa mga bintana ng minibus para daw hindi sila mapasok ng kung anumang mga hindi nakikitang nilalang. Kung sumama naman daw ang pakiramdam nila, ay magpiga lamang daw sila ng isang kutsarang kalamansi. Painitan ito gamit ang lighter o kandila at saka inumin ito habang mainit-init pa. Mabisa daw itong pangontra, lalo na sa mga bati o usog. Dagdag pa nito ay wag daw nilang tatanggalin ang maliliit na piraso ng makabuhay na nakasabit sa harap mismo ng minibus. Mabisa daw itong pangontra para hindi mabulag ang driver kung sakali manglansiin siya o bulagin ng kung anumang mga nilalang. Dagdag pa doon na wag daw silang tatanggap ng pagkain, lalo na sa mga taong hindi nila kilala. Kaya nga daw maluwag sa pera ang amo nila Oliver ay para daw makatiyak sila sa pagkain. Bumili daw sila ng sarili nilang pagkain kapag wala nang makain ang grupo nila. Napakarami pa raw mga pangontra sa aswang at maligno ang sinabi ng amo nila. Pero hindi niya na sinabi pa sa mga kasama niya ang lahat ng yon. Basta yung mga importante lang daw. Madalas daw kasi na si Oliver ang bida sa mga kwentuhang aswang. Dahil madami nga itong karanasan pagdating sa mga ganitong nilalang. Balik tayo sa kwento. Bumalik na nga sa Mindanao ang amo nila Oliver at naiwan na siyang nagmamando sa mga kasamahan nila doon sa Samar. Lumipas ang mga araw. Parang wala namang nangyayaring kakaiba sa kanila. Ine-enjoy lamang daw nila ang kanilang trabaho. Wala naman daw kasing ginagawa kundi bantayan lamang ang mga trabahador at ang mga gamit nila. Pag umaga ay relax na relax sila at pwedeng matulog. Gising naman kasi ang mga construction worker na nababantayan din naman ang kanilang mga gamit. Gabi lang sila aktibo dahil nga tulog na ang mga trabahador sa ganoong oras. Ang pinakabinabantayan daw nila doon ay yung stock nila ng gas. Dahil may mga lumalapit daw doon at nagtatangkang sipsipin ang kanilang mga stock na gas sa kanilang mga equipment. Madalas ay nakikipagkwentuhan pa si Oliver sa mga tao doon sa sitio o sa bayan na nadadaanan ng kanilang construction. Kahit sinasabihan silang bawal, ay nakikipag-inuman na din itong si Oliver. Dahil tiwala naman na sila na wala daw gagawin sa kanila ang mga tao doon, lalo na nga't sila naman ang nagdadala ng kaayusan sa lugar. Masaya sila dahil para silang kinikilalang mga tao doon sa lugar na yon. Tuwang-tuwa daw ang mga tao sa kanila dahil parang parte na rin sila ng mga taong gumagawa ng mga kalsada. Dati daw kasi, talagang sirang-sira ang mga daanan doon kaya napakahirap ng biyahe. Talagang masisira daw ang sasakyan mo kung mahina dahil sa sobrang lubak ng daan.
Tumagal pa ng tumagal ang kanilang pananatili doon at palayo na rin sila ng palayo sa mga kabahayan. Hanggang sa napapansin nila na tila kakaunti na ang bahay na malapit sa kanilang tinatrabahong kalsada. Ito na daw kasi yung parte na dapat talaga nilang gawin, ang mga kalsada na nagdudugtong sa mga bayan. Sa mga parte na masasabi nilang pinakaliblib na kalsada na wala naman na halos dumadaan. Pero kailangan itong gawan ng kalsada dahil may mga taong nakatira pa rin naman doon. Balot na balot daw ito ng matataas na puno ng nyog na tila ba wala ng katapusan. Walang kuryente, wala ding mapagkukunan ng malinis na tubig. Kung babalik naman daw sila sa mismong bayan, ay aabuti na sila ng halos 1 oras. Kaya minabuti na lamang nila Oliver na maghanap-hanap ng pwedeng paliguan at mapagkunan ng malinis na tubig. Isang umaga habang nagtatrabaho ang mga construction worker, ay minabuti daw nila Oliver at ng dalawa niyang mga kasama na mag-ikot-ikot na muna sa lugar. At sa kanilang pag-iikot-ikot ay may nakita silang isang maliit na sapa. Malinis daw ang tubig na dumadaloy dito. Sa paligid naman ng nasabing sapa ay parang may maliit na hukay kung saan tila doon nagmumula ang dumadaloy na malinis na tubig. Para daw itong bukal. Sabi noon ni Oliver ay okay na daw na doon sila. Okay na daw doon kesa mauhaw sila at walang mainuman. Hindi naman daw sila maarte. Kaya doon na rin sila naliligo, naglalaba, pati na din ang inumin nila ay doon na nila kinukuha. Sa mga unang linggo nila doon, ay wala silang nakikitang kahit isang bahay. Tila ba nasa kalagitnaan talaga sila ng isang masukal na parte ng kagubatan sa bundok. Walang katao-tao maliban sa kanila. Dahil nga sa walang kuryente, ay maagang umalis doon sa kanilang trabaho ang mga engineer. Dahil mas gusto ng mga ito na doon na lang sa bayan magpahinga kesa doon sa construction area nila na napakainit daw. Kaya naman ang mga watchmen na lang ang naiiwan doon para magbantay ng mga gamit na naiwan. Ang ilan sa mga kasama ni Oliver ay nagsasabing namimiss na nila ang kanilang mga pamilya. Kaya naman nag-usap-usap na lang daw sila na pwede nang umuwi ang ilan sa kanila. Si Oliver na muna daw ang magbabantay. Basta pagtapos daw ng 1 linggo, kailangan ay bumalik na rin sila agad para naman daw makapag-relax din ang iba. At ganoon na nga ang naging sistema nila. Pero si Oliver, nagpapaiwan lamang siya doon sa duty nila. Wala itong balak na bumalik sa Mindanao hanggat hindi pa nito nakukuha ang kanyang swerte sa buhay. Isang gabi, habang naninigarilyo at nagbabantay daw itong si Oliver, napansin nila ng ilan sa mga kasama niya na tila ba may mga liwanag silang nakikita doon sa kabilang parte ng kagubatan. Parang may mga kabahayan daw. Sa pagkakaalam nila ay wala naman daw mga bahay doon. Kaya bakit ang liwaliwanag daw doon sa parte na yon? Para daw bang may fiesta? Dahil ilang araw na ding nagtsatsaga sa sardinas itong sila Oliver, dahil nga malayo ang bilihan, ay naisipan nilang bisitahin ang nasabing lugar. Sabi niya sa mga kasama niya, pagbalik daw ng mga construction worker, ay pupuntahan nila yung bayan na maliwanag para daw makipagkaibigan at baka sakaling makahingi rin ng pagkain doon. Diskarte din talaga ito nila Oliver para makatipid ng pera. Kumbaga daw, yung sobrang pera nila sa pagkain ay ipangbibili na lang nila ng bisyo nila. Kinabukasan ay pinuntahan na nga nila Oliver ang nakita nilang maliwanag na parte ng gubat. Matapos nilang maglakad ng mahigit 1 oras para makarating sa lugar, ay gulat na gulat sila sa kanilang nadatnan. Wala raw katao-tao. Walang mga bahay. Walang kahit ano. Naisip pa nilang baka mali ang napuntahan nila. Takang-taka nun si Oliver.
Alam kasi nilang may nakita daw talaga sila kagabi doon na parang may mga kubo pa nga. Matapos mag-ikot-ikot ay napatunayan nila sa kanilang mga sarili na wala talagang mga tao doon o mga bahay man lang. Bumalik sila sa kanilang barracks na punong-puno ng katanungan sa isip. Tinanong nila yung mga foreman doon. Baka may alam daw itong mga nakatira doon sa area na pinagtatrabahuhan nila. Wala naman daw tao doon, sagot ng foreman. Takang-taka daw talaga noon si Oliver. Hindi lang daw kasi siya ang nakakita, kaya hindi siya maaaring magkamali. Alam daw niya na totoong may nakita talaga sila noong isang gabi. Kinagabihan ng duty nila, ay nakita ulit nila yung liwanag at yung mga tao doon sa kabilang parte ng gubat. Napakalinaw daw nila itong nakikita, kahit medyo may kalayuan ito. Nakikita nila yung mga kubo na tinatamaan ng liwanag ng mga sulo na mga nakatali sa puno. Talagang may tao silang nakikita ayon kay Oliver. Inaya niya yung mga kasama niya nung gabi na yon. Napuntahan daw nila yung lugar para makasigurado. At pumayag naman nga ang mga ito. Pumunta sila doon sa lugar kung saan nila nakikita yung liwanag. Nagulat daw sila Oliver pagdating nila doon nang makita nilang napakadaming ang tao. Nagtataka sila pero nawala yung pagtataka na yon dahil parang fiestahan daw yung napuntahan nila. Napakaraming mga pagkain na nakalagay sa malaking kawa. May menudo, adobo, may sinigang. Napakadaming pagkain. May lechon pangaraw at may mga seafoods. At dahil nga utang-utana sila sa pagkain ng dilata, ay naglakas loob na silang lapitan ang mga tao doon. Nagpakilala sila na sila yung mga watchman na nagbabantay doon sa ginagawang kalsada. Masaya naman silang sinalubong ng nagpakilala daw na kapitan doon sa sitio. Tinanong pa nga daw ito ni Oliver. Nakita nga daw niya ang mga ito nung gabi. Pero bakit daw pagdating ng umaga ay wala na sila? Ang sagot ng kapitan ay ganoon daw talaga sila sa mga baryo. Palipat-lipat daw sila kung saan maluwag at mahangin para hindi nila maistorbo ang iba nilang kapitbahay na gusto na ding matulog ng maaga. Pagkatapos magpaliwanag, ay ngumiti daw ito ng parang nakakakilabot, ayon kay Oliver. Pero hindi na nila pinansin yon. Baka ganun lang daw talaga ito ngumiti. Mas binigyang pansin nila yung nakakatakam na pagkain. Mabait naman daw yung nagpakilalang kapitan. Pinakain daw sila ng mga ito habang nagsasayawan naman daw sa tugtog ng gitara ang mga tao doon. Matagal-tagal din daw silang hindi nakakain ng matinong pagkain. Kaya talagang lantak kung lantak yung ginawa nila. Pero isa sa mga kasama ni Oliver, tila ba takot na takot. Panay kurot daw nito sa tagiliran ni Oliver at sinasabing bumalik na daw sila. Ito namang si Oliver, sige lang sa pagkain at ayaw magpaawat. Pero dahil sa sunod-sunod na pangungulit nitong kasama niya, napilitan na daw itong magpaalam. Lumapit siya sa kapitan ng lugar na noon ay nagkakatay ng baboy. Nagpaalam siyang aalis na daw muna sila at susunduin ang iba pa nilang mga kasama para makakain din. Yung mga tao sa lugar, parang ayaw silang paalisin dahil marami pa raw silang handa. Nagpupumilit lang sila Oliver dahil kailangan na din talaga nilang makabalik sa kanilang mga kasama. Pumagit na noon ang kapitan at sinabi nito kay Oliver na papaalisin namin kayo ngayon. Pero mangako kayo na babalik kayo bukas ng gabi. Mas masarap na pagkain ang ihahanda namin. Sabi ng kapitan at saka sila pinayagang umalis. Mabilis nang umalis noon sila Oliver at nagmamadali nang bumalik sa kanilang pwesto. Pakiramdam nga daw nila noon hilong-hilo sila. Nilakad nila ang napakadilim na kabundukan.
Pero pakiramdam nila, napakaraming mga matang nakatingin at nagmamasid sa kanila. Para daw ba silang sinusundan ng mga ito? Mas lalo silang nagmadali noon para makabalik na sa kanilang pwesto. Dahil pakiramdam nga nila nahihilo at nasusuka sila. Kinabukasan ay nagulat na lamang sila Oliver at ang kasama niya. Nakatulog pala sila. 10:00 na ng umaga nang nagising ang dalawa. At tila ba pawis na parang gusto ngang sumuka. Mabilis na tumakbo palabas ng minivan sila Oliver at saka sila nagsuka ng nagsuka. Isinuka nila lahat ng kinain nila noong gabi. Yung kasama niya, sumama ang pakiramdam at hindi ito makabangon. Tinanong niya yung mga kasama niya kung anong nangyari. Nakatulog daw ba sila? Ang sabi sa kanila ng iba pa nilang mga kasama, pagdating daw nila kagabi ay para daw silang mga lasing na pagewang-gewang sa kalsada. Inalalayan pa daw nila ang mga ito papasok sa bus. Pawis na pawis daw at tila ba nilalamig sila. Pinainom sila ng mga kasama nila ng kalamansi na pinainitan sa kandila. Kaya kagabi pa daw sila suka ng suka. Sa sobrang pagod siguro, kaya hindi na nila matandaan ang mga nangyari sa kanila. Doon na sinimulang kapkapan ni Oliver ang mga kasama niya. Lahat kasi sila ay may mga kalamansi sa bulsa nila kapag nagtatrabaho. Dahil yun nga ang bilin sa kanila ng boss nila. Doon nakapa ni Oliver ang kalamansi sa kanyang bulsa. Basang-basa ito at wasak na para daw bang mabubulok na kalamansi na. Hinanap din niya ang kalamansi ng kanyang kasama nung gabi at ganoon din daw ang nangyari. Gulat na gulat siya noon. Doon na naisip ni Oliver na hindi pangkaraniwang mga tao ang nakausap nila noong gabi na yon. Agad siyang pumunta sa foreman nila at tinanong ito tungkol nga sa nangyari sa kanila. Bakas sa mukha ng foreman ang gulat at takot sa sinabi ni Oliver. Sinabi nito na pangalawang buhay na daw nila yon. Bakit daw nila ginawa yon? Dapat daw ay hindi sila nakikisalamuha sa mga taong hindi naman nila kilala. Lalo na daw at nasa liblib na lugar sila. Maraming mga nilalang daw ang hindi maipaliwanag at sa gabi lamang nagpapakita. Kaya daw ang ibang mga engineer ay mas ginugusto na doon na lamang matulog sa bayan kahit malayo kaysa doon sa construction site dahil takot din daw ang mga ito sa mga kwentong ganyan. Sabi pa ng foreman na mas maganda daw na magpapalit na muna sila Oliver sa kanyang mga kasama dahil baka madelikado ang buhay nila doon. Nagpasalamat naman ang binata sa foreman. Pero alam niya sa sarili niya na hindi niya pwedeng iwan ang posting niya na yon dahil ipinagkatiwala ito sa kanya ng kanilang amo. At isa pa, hindi pa bumabalik ang kasamahan nila na pinagbakasyon niya. Hindi pwedeng iwan niya na lang ang area niya ng basta-basta. Lumipas pa ang ilang araw, pero hindi na bumalik si Oliver doon sa lugar na kinainan nila. Pinaalis niya na muna yung kasamahan niya na nakasama niya nung gabi na yon dahil nga masama talaga ang pakiramdam nito. Kinumpleto niya na muna ang 9 niyang mga kasama para kung ano man ang mangyari ay kaya nilang harapin iyon. Isang gabi habang naka-duty ay nagulat na lamang si Oliver nang may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ito yung lalaki na nagpakilalang kapitan doon sa sitio na pinuntahan nila. Tinanong siya nito kung bakit hindi na siya bumalik doon sa kanilang lugar. Sumagot lamang si Oliver na hindi niya na pwedeng basta iwan yung posting niya dahil marami daw na wala sa mga gamit nila nung gabi na yon kaya hindi na nila nagawa pang bumalik. Nagsabi pa siya rito na kung umaga daw siguro ay maaari siyang pumunta. Kahit na alam niya sa sarili niya na wala naman silang maaabutan doon pag umaga. Pero nagalit yung kapitan kay Oliver dahil nangako daw siya rito na sasamahan ulit silang kumain doon.
Marahil daw ay natuwa ito sa kanya dahil likas na magaling itong makipagkwentuhan o makipagbulahan sa tao. Ngunit hindi na talaga nito kayang bumalik pa roon dahil nga nag-aalangan na siya dahil sa nangyari. Sinabi na lamang niya na kung gusto nila ay dalhan na lang sila ng makakain doon sa pwesto nila dahil hindi na daw talaga nila pwedeng iwan yung mga pwesto nila. Pero parang mas nagalit daw ang kapitan. Tila ba namumula ang mukha nito? Nanlilisik daw ang mga mata nitong nakatingin kay Oliver bago siya nito tinalikuran. Sinabi nito na bukas daw ng gabi o sa susunod na gabi ay babalik sila para ayain ulit siya. At sana daw ay wag siya nitong tanggihan. Ayaw daw kasi niya na napapahiya sa harap ng mga kasama niya. Pagkasambit noon ay tumalikod na ito kay Oliver. Nagtataka naman noon ang binata. Paanong kasama? Sinong mga kasama? Wala namang ibang tao doon kundi sila lang. At iyon na nga ang gabing hindi malilimutan ni Oliver. Dahil noong gabi na yon, tila ba napakatahimik ng paligid. Kahit huni daw ng insekto ay wala siyang marinig. Napakaalinsangan daw na hindi maintindihan. Sinabihan niya ang mga kasama niya na pumasok na lang muna sa minibus dahil tila daw ba may kakaibang nangyayari noong gabi na yon. At hindi nga siya nagkamali. Sa pangalawang pagkakataon ay natuyot ang mga kalamansi na nasa bulsa nilang lahat. Nang makapasok sila, ay inilak nila Oliver ang mga bintana ng bus at saka inihanda ang mga sarili nila sa kung anumang maaaring mangyari nung gabi na yon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inilabas ni Oliver ang mga baril na inisyo sa kanila ng kanilang amo. Nilagyan nila ito ng mga bala at saka isa-isang binigyan ang mga kasama niya ng shotgun. Binili na niya ang mga ito na huwag magpapaputok hanggat hindi niya sinasabi. Ilapag lang daw ang mga baril malapit sa kanila at huwag hahawakan, baka maiputok nila ang mga yon kahit wala pang mga kalaban. Maya-maya pa ay mas lalong uminit ang pakiramdam ni Oliver. Hindi naman ganito yung alinsangan na nararamdaman nila dati dahil nga nasa probinsya naman sila. Dapat ay malamig ang simoy ng hangin. Pero noon ngang gabi na yon, grabing init daw sa pakiramdam yung nararamdaman nila. Maya-maya pa ay kumalat na sa hangin ang napakabahong amoy. Patingin-tingin sa paligid sila Oliver. Hinihintay kung anong mangyayari. Noon akala niya ay sa mga kwento lamang naririnig ang mga ganitong pangyayari. Hindi niya inaasahan na mararanasan niya ito sa personal niyang buhay. Noon din niya napagtanto na totoo pala ang mga senyales kapag meron ng aswang sa paligid. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang sila nang may biglang lumagabog sa bubungan ng kanilang minivan. Halos mapamura silang lahat dahil sa gulat. Pero hindi sila nag-isip ng masama. Sinabi nila na baka buko lang yon, bumagsak mula sa puno. Pero wala kasing puno ng buko na malapit doon sa pwesto nila. Malayo sila sa mga puno ng buko. Pagtingin ni Oliver sa kalsada, ay doon sila nagimbal. May mga taong nakatingin sa kanila mula sa labas. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito. Nangingitim ang paligid ng mga matang pulang-pula na para bang puyat na puyat ang mga ito. Parang galit na galit ang itsura nila. Nag-aangil na parang mga aso. At ang pinakamatindi sa lahat ay nakataas daw ang buhok ng mga ito. Naglalaway na nakaturo kay Oliver. Maya-maya pa ay kinalampag ang parte ng bus kung saan malapit si Oliver. Sinilip niya ang bintana at doon ay nakita niya yung lalaki na nagpakilalang kapitan.
Nakatingin ito sa kanya ng masama. Sumisigaw iyon. Oliver! Lumabas ka rito! Nangako ka sa amin na kakain ka ulit. Kapag hindi ka lumabas, kami na mismo ang papasok dyan! Galit na sabi ng lalaki. Para bang napakalaki ng boses nito na hindi maintindihan kung saan nanggagaling. Si Oliver naman, kahit takot na, ay sumagot na lang din sa kanya. Kung gusto daw nila siyang imbitahan, ay bukas na lang daw dahil may trabaho pa raw ito. Hindi na daw sumagot ang lalaki. Galit na galit ang mga ito na pinagkakakalampag ang minibus ni Oliver. Takot na takot ang mga watchman dahil pakiramdam nila noon ay itataob ng mga tao sa labas ang bus. Dumagdag pa sa takot na nararamdaman nila noon yung mga kumakalmot sa itaas ng bubong ng bus nila. Para bang gusto nilang butasin yung bubong at doon pumasok. Ang iba namang mga kasamahan ng mga tao sa labas na nandoon sa unahan ng bus ay nakatingin lamang ng masama kila Oliver habang naglalaway pa ang mga ito. Wala na ngang naisip noon ang binata kundi ang magmura na lamang at sumigaw na kung hindi sila titigilan ng mga ito ay babarilin sila nila Oliver at babalikan nila ang mga ito kinabukasan. Ganon din ang ginawa ng mga kasama niya. Pinagbantaan nilang papuputukan ang mga ito kung hindi sila hihinto. Matapos nga noon ay bigla na lamang tumahimik ang paligid. Nagulat na lamang sila Oliver na parang bulang nawala ang mga taong kanina lang ay halos itaob ang bus nila. Noong nakasiguro silang wala ng tao sa labas, ay dali-dali nang pinaandar ni Oliver ang bus at saka humarurot palayo sa nasabing construction area. Matapos nga ng pangyayari na yon, ay nagpahinga na muna ng ilang linggo sila Oliver. Sobrang katatakutan daw kasi ang nangyari sa kanila. Kaya sa susunod na pagbalik nila, ay magsasama na sila ng barangay tanod tuwing gabing magbabantay sila doon sa ginagawang kalsada na yon, hanggang sa matapos na nga ito. Hinding-hindi malilimutan ni Oliver ang karanasan niyang ito. Ang gabi na inakala nilang iyon na ang magiging katapusan nila.